October 24 to November 21. Scorpio, hulaan natin kaplaran mo ngayong taon. Una, yung mensahe mo about sa January to June. January, February, March, April, May, June. Then, yung July to December mo, mensahe. July, August, September, October, November, at December. Yung unang mensahe mo about sa January to June, sumisimbolo ito sa parang pagkakakulong o di mo alam yung gagawin sa malapit na parang sumisimbolo ito sa mga desisyon mo, katalinuhan, katotohanan na iniisip na parang naghahanap pa ng sagot, na naglalakad ka sa hindi mo alam na pupuntahan. Tinatawag tong negative thought, mga negatibong iniisip. Humihingi ka ng tulong, seeking of help, imprisonment, pagkakakulong, victim of mentality. Yun ang mensahe sa'yo sa January to June. Hanapin natin kung saan yun. January, meron kang iniisip na pagsisimulan sa mga desisyon. Sumisimbolo ito sa hawak mong desisyon ngayong January, na di ko alam kung kailan mo didesisyonan o kailan ka mag-i-start, kasi sumisimbolo ito sa authority, leadership, justice, katotohanan, truth, communication, expression o analysis. Naghihintay ka pa naghihintay ka dito sa January about sa mga desisyon mo, kung kailan mo sisimulan yung mga iniisip mo. Then pagdating mo ng February, meron kang pagsisimulan about sa iyong journey o new beginning ng journey mo, o ito ang bagong simula para sa iyo sa mga Scorpio ngayong February. May mga iniisip ka na pagsisimulan mo dito sa February. Itong tinatawag na new journey. Parang naglalakad ka nito sa hindi mo alam kung saan ka patungo, nga new journey tinatawag. Then pagdating mo ng March, marami kang iisipin. Ito na nga yung sinasabi dun sa baraha mo about sa yung desisyon. Kagaya sa January, marami kang iniisip, desisyon na kung kailan mo sisimulan. Yung March mo, tinatawag tong anxiety, worry, fear, depression, nightmare, overcoming challenges. Yun nga, tumutukoy itong mensahe na sa'yo sa Marso about sa yung mga iniisip, katotohanan, talino, clarity, kalinawan na hinahanap mo sa Marso. Then pagdating mo ng April, parang meron ka ditong sisimulan. Tumitukoy ito sa iyong material na bagay, trabaho, kalusugan, mga communication, na wala kang alam kung paano mo sisimulan yung journey. Tumutukoy kasi ito sa iyong manifestation, financial opportunity, skill development, practicality, na hindi mo pa alam kung ano ang gagawin.
Yun ang inaano sa'yo sa April. Then pagdating mo ng May, yung iniisip mo nung April, iniisip mo pa rin sa May, kung paano mo papagalawin o yung kung paano mo i-start din. Kung parang ano lang to infinity, paulit-ulit lang nangyayari sa'yo yung nangyayaring to. Tumutukoy kasi ito sa hawak mong material na bagay, mga pwedeng trabaho, pwedeng kalusugan na paulit-ulit, o yung mga communication na nangyayari. Tinatawag tong multiple priority, time management, prioritism, adaptability, cycle. Yun nga, paulit-ulit lang na umaano sa buhay mo. Then pagdating naman ng June, parang meron ka ditong hahawakan, may hinahawakan ka na material na bagay o about sa trabaho mo, kalusugan, na hinahawakan mo. Tumutukoy ito sa iyong wealth, success, practicality, stability, security, authority, and leadership. Yun, para magiging successful or mga kayamanan na hinahawakan mo. Yun lang ang sinasabi sa'yo ng baraha. Then pagdating ng July 2 December, ang message sa'yo ng baraha, nasa iyo na lahat ng kailangan mo, gagawin mo na lang. Parang kailangan ng action to tinutukoy nito yung skill mo, diplomacy, self-confidence, conscious awareness, conscious awareness na tinatawag, and dissent. Ang July mo naman, tumutukoy ito sa pag-uugali mo, emotion mo, di mo alam ang gagawin. Kagaya nga dun sa June, parang may hinahawakan ka, pagdating naman ng July, parang di mo alam kung anong gagawin. So may simbolo ito sa iyong mga pamilya, pag-ibig, relationship, collaboration, na mga paglalakbay na iniisip mo na mag-worth it ba o hindi. Ganon. Then pagdating ng August, magkakaroon ka ng pag-iisip na parang humihingi ka ng tulong. Humihingi ka ng tulong dito Ibig sabihin, meron ditong kulang sa pananalapi o financial loss. Tinatawag tong poverty, lack of mindset, financial loss, isolation, worry, at seeking of help. Naghahanap ng tulong sa darating na August. Pagdating mo naman ng September, meron kang hinahawakan dito na parang inaalagaan mo yung parang iyong emotion, family, partnership, relationship na nahahawakan mo. Tinatawag tong compassion, empathy, nurturing, caring, inner wisdom, relationship, in love. Yun. Then pagdating mo naman ng October, magkakaroon ka ng pagdidesisyon. Malaking pagsubok to, mga challenges. May pagdidesisyonan ka
na mangyayari sa darating na October. Tinatawag tong difficult decision, waiting up option, an impasse, avoidance, seeking clarity, naghahanap ng kalinawan. Then pagdating ng November, parang gusto mo mag-start ulit, magsimula sa iyong mga passion, ambition, at career sa buhay na mangyayari. Pagsisimula, yun na nga to na sinasabi ng bara sa'yo na nasa iyo na lahat ng bagay na kailangan mo na lang ng action. Then pagdating ng December, parang may hinahawakan ka dito na paglalakbay. Hinahawakan mo yung parang isang material na bagay na nahawakan, parang sumisimbolo sa kalusugan o trabaho na nahawakan mo na paglalakbay na nangyari dito sa pagsisimula mo sa November, na nangyaring paglalakbay dito sa December. Sinasabi nito na manifestation, financial opportunity, skill development, at practicality na mangyayari. Sa mga Scorpio dyan ngayong taon, hindi man to ang swerte sa inyong taon, mas magandang ipanalangin na lang lahat, tapos gawan natin ng action yung mga dapat gawin. Kung gusto nyong makuha ang mga dapat nyong kuhain, nalangin lang tayo sa Diyos, huwag tayong makalimot, dahil sila lang naman talaga nakakatulong sa atin. Kahit gaanong problema, nalangin lang tayo. Yun lang.